Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin mga babayan, no? Isang malaking kaguluhan po, no? Ang posibleng mangyari mga babayan at kailangan pong maghanda ng Pilipinas sa napakalaking kaguluhan na ito mga babayan. Dahil ang China ay posibleng lusubin na po ang Taiwan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan dahil siguradong dito po ay apektado po ang ating bansa dito sa mga mangyayari po na ito sa pagitan ng China at ng Taiwan mga babayan. Dahil alam naman natin na mainit at mataas po ang tensyon ng China at ng Taiwan mga babayan, no? At isa nga rin po dyan na apektado ay ang bansang Japan. Dahil ito pong Japan mga babayan ay talaga namang ginugulo rin ng China at maging ang Pilipinas mga babayan. Kaya kinakailangan din nating maghanda dahil ito pong China unpredictable ang mga galawan mga babayan, no? Dahil kagaya nga ng sinasabi natin, iba po, no? Madalas iba po yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa mga babayan. Sinasabi nila na ayaw nila ng kaguluhan, ayaw nila ng gera mga babayan, pero yung mga aksyon na ginagawa nila, lalong-lalo na, no, diyan po sa Taiwan mga babayan, nakakapagdulot po ito ng napakainit at mataas na tensyon, no, dito po, no, sa rehiyon na to ng Asia mga babayan. Kaya naman kinakailangan talagang maghanda rin ng ating bansa. Kaya ako honestly nabubwisit ako, no, doon sa mga nagsasabi na bakit kailangan nating maghanda, no, sa isang malaking gera. Bakit kailangan nating magkaroon ng ROTC? Dapat alisin na yung ROTC na yan mga babayan. Pero sabihin natin na sa ngayon hindi natin kailangan, no? Pero mga babayan, kailan tayo kikilos? No, kailan maghahanda ang ating bansa kapag ba nandiyan na, no, ang kaguluhan sa pintuan natin? Hindi ba mas maganda na matagal pa lang naghahanda na ang bansa natin para sa mga ganitong klaseng pangyayari? Tandaan po ninyo, no, ang World War II ay nangyari mga babayan na biglaan lang din po, no? At ang nakita ninyo ang naging epekto niyan sa ating bansa. Kaya kinakailangan maghanda po, no, tayo bilang mga Pilipino, maghanda tayo sa isang malaking kaguluhan kagaya po no ng posibleng mangyari dito sa pagitan ng China at Taiwan dahil apektado po tayo diyan mga babayan. At ito po, panoorin natin itong balita na to at atin itong pag-usapan mga babayan. Based sa assessment ng Indo-PACOM, naghahanda ang China na lusubin ang Taiwan by 2027. So ang mga sasabi ko talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Okay, so 2027 mga babayan, ang panahon po ay mabilis lang lumilipas. Ang araw, linggo, buwan, taon, napakabilis lang lumipas niyan mga babayan. Kaya kung ngayon ay 2026 at hindi tayo maghahanda mga babayan, ang 2027 ay next year na. Kung sakaling ito po ay magkatotoo, no, ang paglusob ng China sa Taiwan. Mga babayan, ang Taiwan po ay kaalyado rin ng Amerika. No, at kung yan po ang mangyayari ay posibleng madamay din po tayo dahil kaalyado rin natin ang Amerika. Mga babayan. No, kaya kinakailangan po natin maghanda. Actually, dapat nga tayo lumalaban din talaga dito sa China . Diba? Dahil sobra-sobra na yung panggigipit at ginagawa nilang panggugulo, no, dyan sa ating West Philippine Sea. Diba mga kababayan? Mangyayari. Kailangang manatiling mapagmatsyag ng Pilipinas sa mga nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasunod ito ng intense military drill na ikinasa ng China sa palibot ng Taiwan nitong December 29 at 30, 2025. Diba? Naghahanda na sila mga kababayan samantalang tayo wala.
relax mode lang ata tayo. Lalong-lalo na, no, yung sinasabi netong mga netong mga DDS na to, mga babayan. Gusto ata nila pag nandiyan na yung gera, tsaka sila maghahanda, no? Tapos babatikusin nila yung gobyerno natin. 'Di ba? Kaya actually ako, saludo ako sa AFP, no, sa ginagawa nilang preparation sa pag-acquire ng malalakas na kagamitan. Actually, huling-huli na tayo Kung noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., actually Pilipinas ang nangunguna, no, sa pagdating sa mga tawag natin dito, makabagong teknolohiya pagdating sa armed forces, no, sa mga tangke, sa mga barko, marami tayo niyan. Pero ngayon, tayo na po yung pinakakulelat. At tila naghahabol na tayo. Kaya nga hindi tayo makatapat sa China, 'di ba? Habang inilarawan naman ni People's Republic of China President Xi Jinping sa kanyang talumpati para sa pagsalubong sa 2026 na unstoppable trend ang reunification ng Taiwan at China. So unstoppable trend, mga babayan, ibig sabihin hindi na po yan mapipigilan. No, talagang kukunin ng China ang Taiwan, mga babayan. Ayon sa International Studies Professor na si Renato De Castro, dapat paghandaan ito ng Pilipinas, lalo na at maaari itong makaapekto sa higit kumulang 200,000 mga Pilipino na nagtatrabaho at nananatili sa Taiwan. Isa pa yan, marami tayong kababayan na nandiyan dyan sa Taiwan, mga babayan. Kaya apektado rin talaga maging ang ating ekonomiya, mga babayan, dahil sigurado, no, pauuwiin yung mga kababayan natin na yan at mababawasan, no, yung mga kinikita natin, no, kinikita ng ating bansa sa mga nagpapadala ng pera mula Taiwan, mga babayan. At sa dami po niyan, no, na mawawalan po ng trabaho ng mga kababayan natin. Talagang apektado po tayo dyan. Malapit rin ang geographical distance sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, kaya maaaring madamay ang bansa sa mga banta ng paglusob. Ito, yung sinasabi natin. 'Di ba? Sa sobrang lapit po ng Taiwan sa ating bansa. 'Di ba? Maging yung Japan. No, kaya posible po, no, na ito pong gagawing hakbang na to ng China, mga babayan, ay posibleng isang malaking kaguluhan po ito na posibleng humantong, no, sa ikatlong pandaigdigang digmaan. No, posible pong mangyari yan, mga babayan, pagka hindi po nagpaawat itong China, mga babayan. Bukod rito, inaasahan na rin ang posibleng pagsali dito ng Estados Unidos bilang kaalyado ng Taiwan. Alam naman natin, aliado natin ang Estados Unidos. Pagdating sa alliance, no, an attack on one country will be considered an attack on the other. That will require us, of course, to respond, to assist our treaty ally na Estados Unidos the same way na rin-expect tayo na tulungan tayo ng Estados Unidos pagkaroon din naman ng higwaan sa West Philippine Sea, South China Sea. Ito yung hindi maintindihan ng ating mga kababayan. No? Hindi ito maintindihan ng ilan sa ating mga kababayan, especially ang mga DDS na yan. Bakit? Gusto nilang palisin yung Amerika dito sa ating bansa. May nagawa ba sila, mga kababayan, nung nagtayo ng mga base militar ang China dyan sa West Philippine Sea? May nagawa ba yung bansa natin? Wala. Yan po ay sa panahon ng dating Pangulong Duterte. No? Diyan sila lumakas talaga. Tuluyang dumami yung mga base militar ng China dyan. Nag-expand. No? At walang ginawa ang Pilipinas dyan noong panahon ni Duterte. So ngayon, mga babayan, ang mangyayari po dito, no, kung tayo ay tatalikod, yung gusto mangyari ng mga DDS, wala tayong panlaban sa China. At ang gusto nilang mangyari, mga babayan, ay wag daw awayin ang China. Well, given yun, hindi naman tayo ang nangaaway sa China. China yung nangaaway sa Pilipinas. Nakita ba ninyo yung mga ginagawa ng China? Nakita ba ninyo kung anong ginagawa, no, ng armed forces at Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea? Puro depensa lang. No? Hindi natin inaaway yung mga puwersa ng China dyan. Kaya paano ninyo sasabihin na tayo yung nangaaway at nanggugulo sa China? Samantalang kabaliktaran ng totoong nangyayari.
yun ay para madepensahan lamang nila ang katotohanan na ang dating Pangulong Duterte ay pinayagan o hinayaan niyang mangyari na gawin ng China ang mga gusto nilang gawin dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Pagkaroon din naman ng higwaan sa West Philippine Sea, South China Sea. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Department of National Defense sa nangyaring 2-day military drill ng China. Ayon kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro Jr., ang mga aksyon ng China ay nakakaapekto sa kapayapaan at nagpapalala lamang ng tensyon sa rehiyon. Totoo Para kay yan. Senator Francis Kiko Pangilinan, ang nangyaring military drill ay nagdulot ng pangamba at pag-aalala. Hindi lamang sa mga taga-Taiwan, kundi pati sa mga Pilipinong naroroon at maging sa mga mamamayan ng Silangan at Timog Silangang Asya. Nananawagan naman ang Department of State ng Estados Unidos sa Beijing na magpigil at itigil na ang military pressure laban sa Taiwan at sa halip ay daanin ito sa maayos na usapan. Samantala, una nang sinabi ng dating United States Indo-Pacific Commander Admiral Philip Davidson noong 2021 na inaasahang sa 2027 lubos na magiging handa ang puwersa ng China para sa kanilang planong reunification. So maaaring sineset na ng China yung groundworks for a possible armed invasion of Taiwan by 2027. Evan Alvarez, Yun na nga mga babayan, no? Nagpe-prepare na talaga ang China, mga babayan, sa posibleng pagsakop po nila dito sa Taiwan, mga babayan. So panoorin pa natin itong isang karagdagang balita, no? Kinondena ng pamahalaan ng Estados Unidos ang isinagawang live-fire military drills ng China sa paligid ng Taiwan na nila ay lalong nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Diba? Sino ngayon, mga babayan, na nagpapataas ng tensyon dyan sa rehiyon na yan? Kung ang China mismo ang gumagawa ng mga ganyang military drills, take note, live fire po yan, mga babayan. Live fire drills po yan. At kung sakaling merong mga nagpapatrolya na barko ng Taiwan po dyan, ay posibleng meron pong mangyaring hindi maganda. Kasi live fire yan, mga babayan. Posibleng makakitil ng buhay yan. Di ba? Posibleng makadamage yan ng mga barko, no, ng Taiwan. Di ba? So, sino ngayon ang nagpapataas ng tensyon? Kung laging sinasabi ng China na Amerika ang nagpapataas ng tensyon dito sa parte na to, sa rehiyon na to ng Asia, samantalang sila yung nagsasagawa ng mga live fire drills. Di ba, mga babayan? So, yung kagaya na sinasabi ko, salungat, no? Yung sinasabi ng China sa mga ginagawa nila. No? Ganyan kasinungaling ang China, mga babayan. Ayon kay U.S. State Department Principal Deputy Spokesperson Thomas Tommy Pigot, hindi kailangan ang ganitong mga military activities laban sa Taiwan at iba pang bansa. Nanawagan ang US at China na itigil na ang military pressure at makipagdialogo sa Taiwan sa makabuluhang paraan. Idiniin din ng US na sinusuportahan nito ang kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at tutol ito sa anumang unilateral na pagbabago sa status quo gamit ang puwersa o pananakot. Diba, mga babayan? So, China talaga ang nagpapataas ng tensyon dyan sa rehiyon na yan. O, dito po sa rehiyon na to ng Asia, mga babayan. Dahil wala naman tayong ginagawang masama eh. Diba? Taiwan, wala namang ginagawang masama. No? Yung China lang talaga ang gustong-gusto nilang kunin netong Taiwan. At kung pag nangyari po yan, mga babayan, no, damay-damay po lahat yan. No, kaya tinatarget ng China etong Taiwan, mga babayan, dahil mas madali niyang masasakop ang iba pang teritoryo ng Pilipinas na inaangkin nila at ibang teritoryo, no, ng Japan na inaangkin din nila. Diba? Ganyan po ang gustong mangyari ng China. No, palakasin yung kanilang puwersa. Diba? So, ano pong masasabi ninyo dyan ngayon, mga babayan? No, i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.